So, andito tayo ngayon sa ating mini vineyard soon, mga bay. So, sabi natin yung nakaraang linggo ay babalikan natin itong ating mini vineyard after 2 weeks o 3 weeks. Dahil nga yung preparation nating lupa ay medyo basa pa. So, parang hindi pa pwedeng ating grapes. So, nakita natin na medyo okay naman yung sitwasyon niya. So pwede nang taniman. Hindi na natin pinaabot ng 2 to 3 weeks mga bay kasi yung ating seedling is malaki na. So yung kanyang ugat ay lumampas na doon sa kanyang seed bag. So mahirapan na tayong kunin yung seedling natin kasi yun nga nakabaon na sa lupa yung kanyang ugat. So minabuti natin na ngayong araw natin itatanim dito sa field yung ating mga seedling na rootstock na grapes mga bay. Yan. So ipapakita natin sa inyo mga bay yung ating seedlings. Pwede na talaga na itanim dito sa ating taniman ng ating grapes mga bay. So tara, let's go. So ito na mga bay yung ating katawba na seedling. So tingnan nyo, medyo mahaba na talaga yung kanyang talbos. Yan no. Talagang pwede na talaga siya maitanim kaso na-delete kasi yung ating area dahil nga sa kondisyon ng lupa. So ngayong araw natin siya itatanim doon sa ating mini vineyard mga bay. So sana mag-success ito mga bay. Siyempre update natin sa inyo yung ating mga ating ginagawa dito sa ating grapes. So disclaimer lang po dahil hindi tayo expert dito sa pagtatanim ng grapes. Bali kumbaga DIY lang po ito mga bay. So siyempre sa tulong ng ating mga mentor, lalong-lalo na si Sir Rachel Juarez Bitong. So shout out to you sir, sa kanya galing po itong ating mga rootstock mga bay. So meron siyang katawba at saka yung cover. Yan, tingnan natin yung performance ng dalawang rootstock dito sa ating area mga bay. So mamaya mag-start tayo ng pagtatanim mga bay. So mag-start na tayo mga bay. Nandito na tayo sa ating isang tudling. Yan, kung makikita ninyo, bali 20 meters po yung distance niyan. So ito meron tayong meter stick. So galing dito sa poste. So yung distance natin is 1.5 meter. So dito isang metro at kalahati dyan tayo magtatanim. Bali yung distance natin is isang metro at kalahati. So dito tayo huhukay mga bay. So yung mga siguro nasa kalahating yung huhukayin natin. Yan. So maghuhukay lang muna tayo. Saka na natin siya lagyan ng ating mga pataba at saka yung maglagay tayo ng yung Puradan para sa langgam. So mag-measure na ulit tayo doon. Another 1.5. Yan. So dito 1.5. So dito yung kalawang puno natin o kalawang hills. Yan. So yung laman dito, bawat block is 5 puno. So, meron tayong 5 block. 4 pala. So 20 na piraso yung kasya dito. Yan. So measure tayo ulit dito.
1.5. So dito. So depende na lang sa inyo mga bay kung ano yung planting distance natin, kasi so, yung iba nasa 2 meters, yung iba naman mayroong 1 meter. So minabuti natin na doon tayo sa gitna, 1.5 lang po tayo. Yan. Then dito, tsaka dito, ito yung panghuli na puno sa isang block. So sa mga nagtatanong, hindi tayo expert dito mga bay. So, ito ay DIY lang po. So shout out sa mga expert dyan sa grapes. So baka mayroon kayong may dagdag sa mga technology ninyo. Yan. So dito sa pinakauna na hukay mga bay, ito na. So una nating gawin ay lalagay tayo ng Puramix 3G. Yan, para din siyang Puradan. So ang gagawin natin, i-flat na natin maayos dito sa baba, saka nagbuhos tayo. Yan. So yung purpose natin dito is para sa mga piste o yung mga tawag nito, para sa langgam na hindi kaagad kakainin yung ating ugat ng ating grapes. So pagkatapos niyan mga bay, yan makikita nyo meron namang granules na violet yung color. So lagyan natin siya ng lupa. Huwag natin siyang direct na lagyan kaagad ng ating seedling, kasi kapag yung ugat ay tumama dun sa inilagay natin na Puramix, ay may possibility na masunog yung ugat at siyempre magkaroon ng damage yung ating seedling. So gagawin natin, balikan natin siya konti ng lupa. At siyempre, lagyan din natin siya ng ating vermi. Meron tayong vermi compost dito. Yan, nabili lang natin doon sa may kanto. May nag-process ng mga vermicast. So, ito, siguro lagyan natin ng dalawang parang sa tinapa, yung sardinas. Pero hindi ito sardinas, pero siguro ito sa bottle water, mineral bottled water. Hinati lang natin sa hindi naman masyadong malaki. So kunti, okay na to kung kahit ganito lang kadami. Kasi dahil after 1 month maglalagay tayo ng yung synthetic na fertilizer. Yan. So pagkatapos niyan, maglagay tayo ng ating seedling. Yan, ito na yung seedling natin mga bay. Ang haba na ng ugat. Makikita nyo. So nasa 1 feet na yung haba ng ugat. So kailangan na talagang itanim. Yan. So simple lang muna sa pagtatanim mga bay. Ano? So yung ugat niya lampas na talaga sa butas mga bay. So kailangan natin siyang dandahanin, kasi para hindi ma-damage yung kanyang roots. Yan. So ang haba na niya mga bay, makikita ninyo, parang malapit na siyang gagapang sa trellis. So shout out sa mga master dyan. Nahuli kasi tayo ng ating schedule, ng ating land preparation.
So kaya nga nagkaganito. Kasi medyo matubig pa yung area. Pero siguro makasurvive din to, okay. Kahit paano. Dahil yung nakita natin yung una nating tanim, meron tayong sample, parang okay naman. Ayos naman yung resulta niya. Yan. So, ganyan lang kasimple magtanim ng grapes mga bay. So, ito. Ubusin natin to. At siyempre, ipakita natin sa inyo lahat yung ating ginawang pagtatanim, kasi parang hindi natin kayang ubusin to ng isang araw, kasi hindi tayo dapat magtanim ng tanghali kasi hapon tayo magtanim. Kung hindi uulan, kahit hanggang mag 6 PM pwede pa tayo magtanim, pero kung uulan, kung maagang umulan, so tayo magawa. So ubusin natin ito lahat mga bay. Nasa 5 tudling po tayo. Ano bang tawag sa inyo dyan? Yan dyan. 1, 2, 3, 4, 5. So bawat linya ay 20 na piraso o 20 na seedlings yung matanim natin dito. So meron tayong 100. So iwan ko lang kung kakayanin ng ating seedlings. So abangan natin mga bay yung resulta ng ating DIY na grapes farming o yung pagtatanim ng ubas. So wag lang kayong alis mga bay, sundan nyo lang ako mga bay dito sa ating pagtatanim ng ubas. So ito na mga bay, after 2 days nating ginawa tong ating mini vineyard. So hindi natin na kaya gawin sa isang araw. So ito na yung natapos natin. So kung makikita ninyo, nilagyan natin siya ng shade na dahon ng niyog mga bay. Yan yung nilagay natin na dahon ng niyog. So napaka-importante kasi nito, kasi medyo bata pa yung ugat, at siyempre hindi pa nakapenetrate ng maayos yung ugat. Yan. So nilagyan natin ng shade. So kung makikita nyo mga bay, napakalakas ng tubig. Kasi yung ulan sa gabi, napakalakas. So mas maganda yon kasi nakita natin kung saan tayo mag-a-adjust ng ating drainage system. Yan, walang problema yan, basta dumadaloy lang yung tubig. Yung problema natin kapag hindi dumadaloy, kasi yan ang mag-waterlog, yan ang dahilan na malalanta yung natin, yung grapes. So hindi naman permanente to na ganito yung tubig. May time na wala talaga tubig. So okay lang yan, basta maganda lang yung daloy ng tubig. So yan obserbahan natin ito mga bay after 1 week. Kung medyo okay na yung stable na yung ugat, pwede na natin tanggalin tong dahon ng niyog. Yan. So sa ngayon, hindi lang muna. Yan. So sana mag-success yung tinanim natin dito na grapes. Hindi naman kasi tayo expert dito mga bay, no? So ito, trial and error pa ito mga bay. So sa mga gustong magsimula, pwede nyo rin subaybayan yung ating mga video dito mga bay. So sa ngayon mga bay, lang po muna. At siyempre wag nyong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, GCBoy TV. So napaiba tayo ng content mga bay. Pero okay lang yan kasi kuan naman to. Napakaganda content para sa mga gustong magtanim ng grapes. So sa muli, ito naman yung kaibigan, nagsasabi na naman, God love you so much. Babu!